So yun mga kasari, kakarating lang natin, no. So yan, may order pala ng Shopee. So nilabas muna natin. So ito pala yung pinabili natin dito sa ating tindahan. So ito nga pala yung ating pinamili kanina doon sa grocery. So hindi ko pa naayos dahil kakarating-rating lang natin. So nagpahinga lang tayo dito ng kaunti. So ayusin din natin yan. So mahalaga pa rin na i-check natin yung resibo. Sa ganun, malaman natin kung ano ba yung mga nagtaasan na item dito sa ating paninda. So stay tuned lang kayo mga kasari, no? Bubuksan natin yan at titignan natin yung mga nakuha natin ng mga item. At ayun na nga mga kasari, inahakot natin pa isa-isa yung mga pinamili natin sa grocery dito sa ating tindahan. So ayun, kung makikita nyo, isa-isa ko na siyang pinapasok sa tindahan para ma-check natin yung mga pinamili natin ng mga item. Kung titignan natin dito kung may mga nagtaas na ba o ano yung mga bumaba na product. So importante talaga na kapag nag-grocery kayo or may mga delivers kayo, dapat chinecheck nyo lagi yung resibo nyo dahil napakalaking halaga ng resibo na yan, dahil dito nyo makikita kung talagang may kinikita kayo doon pa sa item na pinipresyuhan nyo. Kasi kadalasan kasi kung sa supply ka kumuha, minsan may mga nakalagay na item doon pero wala naman, no? So, yan, iniisa-isa na natin hakutin yung mga pinamili natin. So, i-check natin yung resibo mamaya kung talagang may nagtaas pa talaga o may mga bumababa dito sa ating pinamili. So, yun mga kasari, no? Hindi ko na nabuksan yung mga item. So, ang ginagawa ko talaga dito is pagkabukas ng item na yun, hanapin pa natin isa-isa. So, ang ginawa ko na lang muna dito is chinek ko yung sa resibo kung magkano na yung item na yun, tapos inalam ko na kung magkano yung tubo doon. So nililista ko sa may gilid ng listahan yung pinaka price niya para paglabas na ng item is alam na natin yung presyo, no? Doon na lang tayo titingin sa mga na-compute natin sa resibo. So madaling paraan to para malaman na natin agad kung ano yung mga tagtaasan ng mga item na pinamili natin ngayong araw. So ayan, iniisa-isa ko nang chine-check yung mga pinamili natin. So pagkatapos na itong ma-check mga kasari, ang ginagawa na natin is ayan, bubuksan na natin yung pinamili nating paninda para ma-display na natin sa tindahan. So ayan, isa-isahin natin ilalabas at kasabay niyan ay yung pagtingin natin sa resibo na may mga presyo na naka-item doon para level na lang tayo ng level nang hindi na tayo mahirapan. So ito yung ginawa kong paraan para mas mabilis kasi medyo maliit lang yung tindahan, so hindi natin mailabas lahat ng mga item. So ayan, check na natin yan para at least malaman din natin kung talagang sakto lang ba talaga yung nilagay nung bagger dun sa pinamilihan natin. Kasi minsan nang nakapunch dyan is 10 pero yung nandyan sa karton is 6, 7. So kailangan i-check natin din palagi yan para within a day mapuntahan na natin kung kulang talaga yung item na binigay sa atin para at least mapalitan, no? O mabigay sa atin yung kakulangan na item. Ayan, isa-isa natin chine-check yan. Sinisigurado natin na tama talaga yung pinamili natin. Kasi kung di natin to titignan, baka dito tayo malugi, no? Halimbawa yan, kung kulang ka ng 6 na serve na fabric, so malaking tubo din yan. Sayang din naman yan kung hahayaan lang natin na wala. Kaya make sure lang na i-double check natin yung ating pinamimili nang sa ganun is wala tayong maging problema. At matapos na nga yung pag-check, ito na yung pinaka-importante sa lahat, yung pagdi-display. So, itong ginagawa natin mga kasaro, no? Napaka-trabaho talaga ng ginagawa natin dito sa ating tindahan. Hindi ito basta-basta lang. So, yan, pagkatapos natin i-check yan, yung pag-display natin naman ang ating aayusin dahil napaka-importante nito na maayos ang display para pagbili ni customer is makikita niya na maayos yung ating tinitinda. So, yan, kung makikita nyo,
importante kasi sa akin itong pagdi-display. Dahil kapag yung mga bumibili na customer is pag nakita nila, ay, makikita na nila na meron pala tayong tinitindang ganyan. Kasi kung nakatago yan, hindi na makikita ni customer yan. Kailangan nasa harap yan palagi. Kapag may bumibiling customer, dapat nasa bungod lagi yan. So itong ginagawa natin, makasari, talagang maglalaan ka dito ng oras na pag-aayos pa lang. Dahil syempre ganun talaga pag negosyo, nagtitinda tayo, is kasama talaga yan. So hindi dapat natin yan na pinagsawalang bahala. Kaya dapat kung mayroon ka ngayon is tuloy-tuloy mo lang, huwag kang panghina ng loob kahit na minsan ay wala tayong benta. Ganun talaga ang buhay, no? Laban lang tayo palagi kasi nandito na tayo, nasimulan na natin. So yun mga kasari, napakita ko sa inyo kung ano ba yung technique na ginagawa ko dito sa tindahan kapag namimili ako, anong mga bagay na ginagawa ko dito sa loob ng tindahan. So napakadali lang ng ating ginagawa, kung makikita nyo. So ang ginagawa natin yan is tinitignan muna natin yung resibo, tapos yung diskarte ko dun, nililista ko yung kung magkano yung item na yun, kukompute na natin kung magkano pa yung kikitain na tubo natin, sililista na natin yun, titignan natin yung buong listahan na yun. Pagkatapos nun ay check naman natin yung mga paninda natin na binili natin, kung talagang tama ba talaga yung item na yun. No, baka mamaya is may nakalimutan, may nakaligtaan. So i-check natin yung araw na yun para at least kung halimbawa may nakalimutan is madali natin mababalikan doon sa kinuha na natin, sa pinagbilihan natin. So yun makasari, gagawan ko na lang ng separate na video yung i-haul and price natin yung mga pinamili natin dito sa ating tindahan, no? Dahil sobrang busy talaga at di tayo makapag haul and price dahil nga may mga inaasikaso pa tayo, katulad niyan magsusundo pa tayo ng anak natin. So yung mga pinamili natin dito is unti-unti nating aayusin yan, so hanggang maayos yan dito sa ating tindahan. So gagawan ko na lang yan ng video kapag naayos ko na. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga nagtaas, ano yung mga item na bumaba. So mga kasari, salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel is please like, share, and subscribe para maging updated ka sa mga videos na ina-upload ko na relate dito sa ating sari-sari store. At salamat nga pala sa mga OFWs natin dyan na lagi ring sumusuporta, no? At yung mga bagong kaibigan natin dyan na ayan, nagpapasalamat ako sa inyo dahil nandyan din kayo lagi kapag may bago tayong upload. Talagang suporta talaga yung binibigay nyo. So yun mga kasari, hindi ko na patatagalin to, no? So tapusin ko muna itong video at kita-kita na lang tayo sa ating next vlog.